Kasunod ng naitatalang pagtaas sa kaso ng HIV sa bansa, partikular na sa mga kabataan, ang malayang paggamit ng internet ang nakikita ngayong dahilan ng kagawaran na kalusugan sa nakakaalarmang bilang nito sa kasalukuyan. Ngunit sa gitna ng anilay panghusga ng kaakibat ng sakit, hindi dapat ito pumigil sa mga pasyente na magpakonsulta pa rin sa mga medical professionals. Narito ang aking report. Isa ngayon sa itinuturong dahilan ng Department of Health o DOH kaya tumataas ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ang easy access sa pornography online, paggamit ng mga dating app, unprotected sex at mga establishmento na nagpapanggap na spa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ilan lang yan sa mga ikinukonsiderang dahilan ng DOH sa tumataas na bilang ng mga may HIV sa bansa. May mga spa na nagpipretend na spa pero actually brothel sila. Nakakakuha sila ng sex doon with the workers in the experimenting. Napakadali with online dating, may group sex pa, may anonymous sex pa. So these are the things that I've listed down as very Ang hindi rin daw maalis na stigma sa mga person living with HIV ay isa pang pangunahing dahilan nito. Kadalasan pa rin daw kasing nauunahan ng takot na mahusgahan ng mga may HIV na nagiging dahilan kaya ayaw nilang magpa-test. Gayunpaman, binigyang diin ni Herbosa na sa kabila ng dumaraming kaso ng HIV, tiniyak nitong hindi na death sentence o hindi nakakamatay ang virus. Inihalin tulad pa nga ng kalihim ang virus sa mga sakit na gaya ng high blood at diabetes na kung may maintenance na gamot na iniinom gaya ng antiretroviral o ARV drugs, posibleng mamuhay pa rin ang isang tao na may HIV ng normal kung saan libre raw na ibinibigay ang ARV drugs na maiinom sa loob ng 3 buwan sa mga person living with HIV upang suportahan ang kanilang tuloy-tuloy na gamutan sa kanilang kondisyon na bagamat wala itong lunas, nakokontrol naman ng naturang gamot ang pagkalat ng virus sa katawan para hindi na mauwi pa sa acquired immunodeficiency syndrome o AIDS na lubhang mapanganib. So, iba na ngayong panahon na gagamot ang HIV although hindi ka naku-cure. So yun yung clarification, no? The virus doesn't disappear, but we can control the level ng virus sa katawan mo pag umiinom ka ng gamot. Of course, pag huminto ka, magiging AIDS. Yun yung pwedeng mamatay. Bukod sa libreng antiretroviral medicine, sinabi ng DOH na libre na rin ang HIV screening test sa iba't ibang HIV hub, kabilang ang San Lazaro Hospital. Pwede ring magpa-schedule ng HIV confirmatory test para malaman ang HIV status ng isang tao at mabigyan ng gamot para hindi na lumala pa. Idinagdag din ni Herbosa na dahil sa lumabas na datos na marami sa mga may HIV ay kabataang edad 15 to 25 years old, ibinaba na rin ng DOH sa 16 years old ang age consent kung saan maaari na rin silang magpa-HIV test. Gayunpaman, kung magpositibo sa virus, kailangan pa rin ng parental consent sa pagsisimula naman ng gamutan sa kanila. Sa ngayon, bagamat wala pang tugon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rekomendasyon ng DOH na ideklara bilang National Public Health Emergency ang HIV, pinatitiyak naman daw ng Pangulo na tiyaking mapapabilis ang serbisyong medikal sa mga ospital na kadalasang pinupuntahan ng mga may HIV. Kasama naman daw sa hihilingin nila sa Pangulo ang pagpapalabas ng executive order na mag-uutos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na tulungan ng DOH sa pagpapakalat ng impormasyon sa buong bansa para labanan ng paglaganap ng HIV. Sa kasalukuyan, 500% ang itinaas sa kaso ng HIV ngayong taon. 57 katao naman ang nakumpirmang may HIV kada araw. Higit daw yan na mataas kumpara noong 2010 na 6 na kaso lang ang naitatala nila araw-araw. Mula rin daw sa 25 to 35 years old na nakukumpirmang may HIV noon, ngayon 15 to 25 years old na raw na lubos na nakakaalarma para sa DOH. Batay sa pinakahuling tala ng HIV/AIDS Surveillance Report ng DOH, mayroon ng 148,831 na kaso ng HIV sa bansa sa unang quarter pa lang ng 2025. Nangunguna na rin daw ang Pilipinas sa buong Western Pacific region na fastest growing new cases ng HIV. Payo naman ng Kagawaran ng Kalusugan,
ugaliing magpa-test upang malaman ang HIV status upang tuluyang maagapan ito. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.